Gangster lang, hindi missionary. A former candidate for Kick Out, now a candidate for PhD, and senior lecturer at UP Diliman. Wow! A dean at the Graduate School of St. Anthony College of Technology. Wow! The first philosophical coach in the Philippines under the project Thrive International. A builder at the Feast Valley Verde. Also regional builder at Feast International. And syempre, friend of Joel Lusterio. Yun ang tumihin doon, pare. Ladies and gentlemen, please welcome Brother Owen Cabrilla! A big hand to our handsome MCs. Malakas na palakpakan, bawat isa. Can I ask everybody to stand up, please? And I want you to think deeply. Mag-isip ng malalim. Tanungin niyo ko gaano. Gaano kalalim? Sige, tanungin niyo ko gaano. Sige, walk back to the genius memory of your mind. Lalong-lalo ng bihis na bihis ka ngayong gabing ito. Pakiisip, sino, out ka naman dito. Pero sino talaga yung sinasabi ng marami, kahit, alam mo, humble tayo eh. Kahit anong deny mo, pinipilit nila, may kahawig ka daw na artista. Okay? So I want you to reach out to at least 3 to 5 people, makipagkamayan ka, pakilala mo ulit sarili mo at sabihin mo sa kanila, sabi ng marami, kahawig ko daw si ganito. Eh, wala tayong magagawa. Okay, reach out to your friends. Okay, 3 people, 5 people. Hello, my name is Obed. Hello! Kamukha ko daw si wish ko lang host. Kamukha ko lang si wish ko lang host. Sino? Wish ko lang host. Yes. Ako daw, nakakawin daw ako ni Bangko. Yan, all. Sige, last 10 seconds. Yung iba, ayaw kumilos, ha? Yung outfit mo, yan ang nagbibigay ng confidence and competence sa'yo. Very good. Last 10 seconds, 10, 9, 8, Hello, madam. 7, Kamukha ko daw si wish ko lang host. 5, Si ano? 4, 3, 2, Hi. Kamukha mo si Yang Wanyo, announcer. Our Congrats bound po, for ma'am. Thank you. perpetual Ano po success. pangalan niya? Raise your hand. Make some noise. Lakas na palakpakan and you may be seated now. Sir Prince. Ako po si Obed Cabrillas. Gustong-gusto ko po yung titulo ng organisasyon. Guerrilla Knights. Bago ko binago ng Panginoon, siya nga pala, to those of you looking at me, parang may kahawag ko si brother. Siguro habang nagre-reels ka, habang nag-YouTube shorts ka, you came across the interview of Tony Gonzaga with me. Totoo po yung introduction ng ating mga gwapong host kanina. Ako po yung dating gangster, dating rambolista na binago ng Diyos. Kaya may pag-asa. Sino din? Sige, palakpakan natin ang ating mga kaibigan, ang bawat isa. At tama itong ginawa niyo because I consult with a lot of companies and what is lacking whenever they reach their success is, ask me what? What? Gratitude. Wow! At itong gabing ito, nagbihis tayo para magpasalamat. Kaya nakukonfuse yung mga tao kahit sabihin mo, sino yung kahawig mong artista, hindi, mas maganda ka pa doon. Mga ganun sila, di ba narinig nyo? So meron tayong talakayan. I'm so happy because this organization has grown this big. Kung alam ko lang na nandito si Sir Lacan, i-include ko yun sa credential ko. Nakaibigan ko si Lacan at ang buong pamilya. Palakpakan natin si Lord. Ang buong mundo, the world around you, the world that you will deal with, will always look for, everybody, credentials. Credentials. Sa profesyon kong ito, tuwing hawak ng mikropono, magtatanong ang mga tao, ano bang credentials niyan? Ano bang tinapos niyan? Saan ba yung graduate? Ano ba yung mga pag nilagyan mo ng kama ang pangalan niya? Ano yung mga acronym?
Ako meron. Roberto Osenata Brillas Jr. Yun yung aking credential. Pero, everybody's listening now. This is not gonna be very long. I wanna make meaningful of our time. There's something more important. Siya pala nasa akin yung clicker. Ikaw There's talaga. something more important than credentials for me. Pinag-uusapan namin to ni Brother Joel. Lahat yata ng Joel, okay. And this is it. Saan ba ituturo ito? Click. 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 Ay. Naka-on ba? No battery. Walang battery. Ayun na yun. Pwede bang, ano na lang, next slide please? Gano'n na lang siguro. Ayan, okay. Thank you. Next slide, please. Alright. Sige, let's see the next slide. Ganun lang tayo para mas masaya. Ayan, yung slide na yan, walang nakikita. Ayun! Yun ang namin i-discuss kanina ni Joel, yung hero ko for the day, who drove for me so that we could have a coaching session. Something more important than credential is, everybody read? Credibility! Tingnan ang katabi mo, mukha ba siya may credibility? Nako! Tingnan ang mga kasama mo sa table, mukha ba siya may credibility? Tingin sa lahat ng guerrilla knights, meron ba silang credibility? Yes! Anong mas mahalaga, credibility o credential? Credibility! Very good, kasi baliwala lahat ng credentials mo, tinapos mo, PhD, alam niyo ba ibig sabihin ng PhD? Presidential Handwritten Decree. Alam niyo ba ibig sabihin ng MBA? May backer ako, tama ba? Pero itong silid na to, ang pagsusuot mo ng formal outfit ngayon, lahat ito built by credential. Pinaghirapan mo, sinakripisyo mo, kaya ka nasa silid na ito. Palakpakan ng bawat isa. Kaya guerrilla knights, if you will see my personal library, kada naman malaki, isang pader lang yan. Next to the Bible, ang pinaka-binabasang aklat ko ay ang Sun Tzu and the Art of War. And according to this strategy book, I advise you read that. Why? Because you're guerrilla knights. Sabi dun, if you are, kasi hindi ka matatawag na guerrilla kapag ka ordinaryo ang mga galawan mo. Yes? Ang mga guerrilla, kakaiba ang kanilang mga movements, and it's always the element of surprise. Ngitian mo ngayon katabi mo ng pinaka-sweet mong ito, sabi mo, element of surprise. Element of surprise. Yan ang advantage ng guerrilla. And if you have the element of surprise, according to Sun Tzu, the Art of War, you have 75% of business advantage. Ginamit ko na lang yung business, pero it's strategy advantage. Kasi guerrilla knight ka. Let's see next. Gusto ko kayong warningan. Tanungin niyo ako bakit? Ay, okay na. Sa masking tape. Thank you, ma'am. Palakpakan natin ang proud team at inasikasa nila ito. Gusto kong ihanda tayong lahat ng mga pagdadaanan nating kausap, kliyente, prospect ay may pinagdadaanan. O baka ikaw to. Tatlong letter B ito. Everybody read together. Breaking! Broken. Broke! Saan ka dyan? Broke! Broke. Paliwanag natin isa-isa. Ano ba ang breaking? Tanungin niyo ko ano? Ano? Ito yung mga tao may pinagdadaanan sa buhay. Baka nag-aaway sila mag-asawa. Baka nag-aaway sila ng biyanan niya. At kung ano na pa, basta may pinagdadaanan, breaking. Break it to me gently. If you have to, then tell me lies. Eh ano naman yung broken? Ayan, pag-usapan natin yan. Tanungin niyo ako ano? Ano? Ito yung mga nabiktima Sing ng extrajudicial feelings. Patay. Alam niyo ba yung sabihin ng nabiktima ng extrajudicial feelings? Ba't di niyo tanungin kung ano? Ano? Extrajudicial feelings, mga taong kaya kang pakiligin pero hindi ka kayang mahalin. Yun eh! Yan ang sinasabi natin. Ito yung mga naging biktima ng TPDP. Hindi siya mahilig sa politika,
Pero miyembro siya ng Partido PPDP. Ano yun? Alam niyo kung ano yun? Ano? Yan, buti naman, tinanong mo. Ang miyembro ng Partido PPDP, pinaasa pero di pinaglaban. Aray! Ouch! Maraming tao malusog. Siya nga pala, every energy that you have, that you see in me, is organo-empowered. Wala pala yung bawat isa. May siya nga pala, recorded dito, no? At least dito mapopromote ko. I do something with the organo black coffee. Or even the other, yung isa yung mas malupit. Yun! Yeah, the king of coffees, kaya palang pili ko, hari ako. Kung sa tinikim na siya sa hot water, sinishare ko kay Joel eh. Binubro ko siya. Lalo mas nagiging potent. Ayos. Alam niyo kung sinero ko, pero hindi ko na ginagamit sa masama. Pero the energy is there. Sometimes I could go on the whole day just giving talks and transforming lives of people by the help of God. Thank you for supplying my level of help. Palakpakan ang bawat isa. Woohoo! Isa pa, healthy pero may UTI. Tanungin niyo, ano naman yun? Ano yun? UTI, umasa tapos iniwan. Aray! Yan ang dahilan bakit si Ampalaya Peter. Ah! Kasi nga naman meron siyang 18 kaibigan, iniwan siya sa ere nung nag-excursion sa bahay kubo. Sige, isa-isahin niyo yung mga kubo, kahit hindi mo naroon doon. Walang Ampalaya. Ito ang mga pinagdadaanan ng tao. Breaking, broken, and broke. Yung mga broke naman, pag nagdasal ganito, sa ngalan ng mga nanganak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, hindi na Panginoon, Panginoon. Kasi walang pera. Pero ganun ang buhay. Ngayon, may pinagdadaanan ka. Pag naghilom ka, ikaw naman ang tutulong sa kapwa. Tama? Tama! I want you to don't forget, to never forget, Scotch tape. Next slide. Okay. Ayan. Everybody read together. Be kind! Everyone you meet is fighting a hard battle. Yung mga nakasalamuhan yung mukhang artista, magaling lang yan magdala. Yes. Pero may mga pinagdadaanan yan. Yes, you agree? Kaya dapat magpakabait kasi yung ibang tao natitrigger ng ibang attitude natin. At hindi yan tungkol sa sinasabi mo, kundi paano mong sinasabi yung sinasabi mo. Yes? Dito lang sa Tondo, may nagtaga kami. Dahil lang sa, sabi mo mukha akong Choco! Yung tinataga na lang, hindi mo sinabi, mukha akong Choco. Sabi ko, yung Chongo, kamukha mo. Sorry. O anong pinagkaiba ng, kamukha mo ang Chongo! Yung Chongo, ang kamukha mo. Wala. Kung paano sinabi. Tama? Tama! Kaya kung i-present mo yung business, medyo malakas ang aray mo, may mga tao na, be yourself. And present your beautiful. Kanina, pinapresent yung ating negosyo. Alam niyo, ginagawa ni Brother Obed, pinagdadasal ko na lalo pang umunlad, wait, dito ko sasabihin sa gitna. Lalo pang umunlad ang mga taong may karapatang yumaman. Yes! Because my declaration for 2026 is that good people become all the more richer than ever. Yes! Parang yung iba ayaw, uulitin ko lang. Kung para sa'yo to, pagkakataon na ng mabubuting tao na yumaman exponentially. Palakpakan ang bawat isa. Okay, let's see the next slide. May sinabi yung kabarkada mo si Socrates. Sabi niya, ang isang buhay na hindi mo pinagtitulayan ay walang kwenta. Nung dumako po ang kapalaran kay Brother Obed, misyonero po ako eh. Na by the side, I'm doing business. By the side, I support people who and businesses like this. Pero ganun yata ang kapalaran. Pagka dumating sa iyo, matinding pagsubok. At nagnilay ako saan ba ako nagkamali. At yun ang ituturo ko sa inyo. Isa sa pinakamababang pinagkalagakan ng aking buhay. Ito ang aking natutunan. Let's see the next slide. Brother Obed, endorser ka ba ng 3M product? Hindi.
Pero ito yung ating talakayan para madaling unawain. I call it the 3 M's of stewardship. Ano bang steward? Katiwala. Very good. Palakpakan na nagsabi ng steward. Kung katiwala ng steward, tingnan nga ang katabi. Mukha ba siya mapagkakatiwala? Nako! Kapag araw-araw mong tingnan ang iyong mukha kasi yun ang iyong puhunan. Dahil gustong makipag-usap ng mga tao sa taong mukhang magkakatiwala. Uy, teka, bago tayo magtuloy, turo na sa taas, turo sa taas. Okay. Pagka may i-describe akong ganang tao pag kilala mong ganun yung katabi mo, turo mo kung sino yung alam mo ganun. Pakituro yung alam mong sobrang generous na tao. Turo. Oh? Okay, taas ulit. Pakituro yung kilala mong dumagot ng kapalaran pero nagpatawad pa rin siya. Mapagpatawad. Taas ulit daliri. Pakituro yung taong sobrang bait. Okay, last na lang. Pakituro yung taong alam niya naman yung birthday mo pero hanggang ngayon di ka pa rin nire-regalo. Mamaya, paligpakan natin ang bawat isa. Let's see the next slide. Ang 3M ito. Ayan. Everybody read together. Manage! Maximize! Multiply! Isa pa. Manage! Maximize! Kung Multiply! may dumating na pagsubok, pagkakataon, business opportunity, prospect, i-manage mo. Dahil hindi mo mamamaximize pag hindi mo i-manage. Right? At hindi mo mamultiply pag hindi mo na-maximize. Bakit ganyan ang reply ko nung dumadaan ang pagsubok? Kasi nung namumusta ng mga tao, Brother Obet, kumusta na kayo ni Sister Joy? Nung pandemic, doon kami na-scam. Kaya mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo, pag nakarinig na kayo ng word ng Forex at may mag-i-invest para sa magpapa-invest sa inyo, it's better to just do your business. Kahit na mabubuting tao na may alam na paglalalangan. Yeah. Yes? Yes. Pag-invite ang Diyos. I just want you to know, at this point, nakabawi na kami at lampas pa. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya pag may nagtatanong, how are you, brother? Sabi ko, managing. Mahalaga pala yun. Pag sinabi mo yung salitang managing pangasiwaan ko na ito. Let's see the next slide. What is it to manage? May sinabi tong mentor ko, si Stephen Covey, author ng 7 Habits of Highly Effective People. Anong sinabi niya? Everybody! The major thing is to make the major thing. The major thing. The major thing is to make the major thing the major thing. Kaya ka hindi magiging successful kapag yung major thing hindi mo ginagawang major, ginagawa mong minor. Ibig sabihin kung ano ang importante, gawin mong talagang mahalaga. Ang salitang mahal kita, ang salitang ugat din ng mahalaga. Sa English, love. Sa Tagalog ay pag-ibig. Isa pang kahulugan ng pag-ibig ay pagmamahal. Salitang ugat ng pagmamahal? Mahal. Mahal. Kabaliktaran ng mahal? Mura. Kaya pag minumura ka na, alam mo na. Let's see the next slide. Ito po ang prinsipyo na kumikilos. Act or be acted upon. Pag may sitwasyon na dumagok sa buhay mo, may problema, may challenge, may traffic, kagaya ng pinagdaanan namin ni Joel, pag hindi ka kumilos, kikilos ito laban sa'yo. Pag hindi ka nag-move on, lahat yan pupunta patungo sa iyo. Pakisabi sa katabi, act or be acted upon. Act or be acted upon. Halimbawa, nag-break kayo ng boyfriend mo, iniiyakan mo, mukha namang tipaklong. Ba't ganun mo? Kaya si Tulpo napapabugal ng kape. Ito ang pinag-aawayan nyo. Mukhang gagamba to eh. Grabe. Nung bata pa kami nila Joel, nila brother Joel, ganito po ang magkwentuhan ng mga bata. Uy, ang pogi ng boyfriend ko. Sabi ng kausap niya, ingat ka, baka playboy. Noon yun ha. Uy, ang pangit ng boyfriend ko.
At least, hindi playboy. Noon yun. Ito na ngayon. Uy! Ang pogi ng boyfriend ko. Sure ka ba? Boy ba siya? Uy! Ang pangit ng boyfriend ko. Pangit na, playboy pa rin. Ba't ngayon, pati pangit ka kapag playboy? Act or be acted upon. Kumilos ka. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog. Sa bukas, Huwag mo sanang akalain. natutulog pa ang Diyos. Napakahusan niyo pala naman. Palakpakan natin sila. Let's see the next line. Ayan o, sabi ni Albert Einstein, adversity introduces a man to himself. Kaya ka dumadaan sa pagsubok, may nakabang sa'yo, tanongin niyo ko ano? Ano? Ang nakabang sa'yo sa dulo ng pagsubok, kaya daanan mo, sikapin mo, pilitin mo, ipaglaban mo, because what awaits you is the best version of yourself. Woohoo! Kaya do not shy away from challenge. Parang sinasabi ng mga iba dito, parang ako kinakausap dito. Oo, ako kumakausap sa'yo. Pinadala ko ni Lord. Kasi meron dito, nasa silid na ito, hindi pa rin kumbinsido na itinakda ka ni Lord sa network business. Hindi ito para sa ordinaryong tao. Not everybody is designed for this, but look around you. This team are guerrillas. Sabi mo sa katabi mo, I'm built for this. I'm there for At tingnan mo this. yung pagkaksabi, let's see next. Yeah. Pangalawa naman, maximize. Ang sabi ni Theodore Roosevelt, everybody, Do what you can with what you have, where you are. ang battle cry ko po sa buhay ay ito. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep cause I miss you, babe. Don't wanna miss a thing. Huwag sasayangin. May tuturo ko sa inyong dalawang salita. Cherish at saka savor. Pakiulit nga. Cherish, savor. Parehas yan sa Tagalog, namnamin, lasapin. Pero ang cherish ay para sa tao. Ang savor ay para sa sitwasyon. Napakarami niyong kilalang mahusay na speaker, kilalang vlogger, kilalang mahusay na tagapagtalumpati. Pero sinisavor ko po ang moment na ito. Dahil akong binigyan niyo ng pagkakataon. Maraming salamat. At din lahat ng aking nagagandahan, nagbabakong kaibigan, chini-cherish ko po sila. May mga tao kasi nakakalimot eh. Sabi ng tatay ko bago siya mamatay, alam mo anak, hindi naman talaga namamatay ang tao. Basta naaalala ka, kahit dumisan ka na, buhay ka pa rin sa kanilang alaala. Ang pinakamasakit mangyari ay buhay ka pa, nakalimutan. Kaya i-cherish natin ang ating katabi, akbayan natin sila. Sabi mo, hindi kita malilimutan. Hindi kita pababayaan. Nakaukit parang kanta na yun ah. Kanina umaga nasa isang business company din ako, pangalan St. Peter. Kasi kaibigan ko mga taga St. Peter. Alright! Sabi ko, paminsan-minsan, palitan nyo naman yung pumabunebre ko. Tapos minsan sabi, brother, pinalitan na namin, pakinggan mo. You raise me up! Ano pa rin eh? Okay, let's see next. Sige. Yan! Ito naman ang prinsipyo. Always ask, kahit saan ka mapunta, kahit sino kasalamuha mo, kahit nasa airport ka, nasa stasyon ng LRT o MRT, always ask the win question. Can you read the win question? What's important now? O halimbawa ngayon, may nagtuturo na kamukha ni Manny Bacosa Pacquiao. Man. Ano ang importante? Uy, baka may mahalaga siyang sasabihin.
dapat may matutunan ako. Pag may kausap ka, what's the important thing? Namnamin mo kasi ang pagbili ng tao ay hindi sa kalakal na pinipresenta mo, kundi kung paano mo siyang tratuhin. Take that from me. It's not about, yes, they will not care what you know if they know that you don't care. Tingnan ang katabi. Sabi mo, I care. At sabihin mo sa kanya, I cherish you. Yeah. Let's see next. Nagsulat po ako ng aklat at ang iba sa inyo parang gari-galuhan na yata ng Monasterio family. Itong 3 arrows na to, tingnan nyo itong 3 arrows na to. Ito ang pwedeng magbago sa buhay mo. Brother Robert, ano yan? O, tingnan natin next slide. Yung arrow up, ito yung mga bagay na ang galing mo dun. Yung arrow straight, ito yung chill lang, nonchalant, ganun pa rin. Last year, ganun. Ito namang excusing, ito kung ano namang excuse mo, pero pumapalpak ka talaga. Dapat kang may gawin, dapat i-maximize mo. Paano? Pag nag-e-excel ka, rejoice. Sabi nila, what you don't celebrate, you lose. Kaya tama itong ginawa nyo, nagse-celebrate kayo sa gabing ito. Ibig sabihin, you will not lose the blessing, you will not lose the friendship. Palakpakan ng bawat isa. Dati sabi ko sa anak ko, kasi may mahalaga akong dapat itanong sa daughter ko eh. Am I a good dad? Alam mo, sabi ng daughter ko, no, you're not. Sabi ko, I'm sad. Why would you be sad? Because I'm not good. Of course, Daddy, you're not good. You're the best dad in the world! Di ba sabi natin, kung nag-excel ka, dapat i-celebrate. Let's celebrate. I'm gonna date you up where do you want to have a tea time. Sabi ko, Dad. Sabi niya, Daddy naman, why do we have to go out and you spend a lot of money? There's a blueberry cheesecake there in the ref. Just get it out and we'll eat in front of the house. And I'll make you organic coffee. Yeah! Tapos, nagkakape, pero hindi ko na nalalasahan yung organo. Ang nalalasahan ko yung pag-ibig ng daughter ko. Kasi habang may dapat i-celebrate mo, baka mawala. Next is, chill ka lang, dapat i-improve mo. Pero pagka pumapalpak, aminin mo. Nung pong madalas sinasabi ko sa mga tao, may 3 mahalagang salita sa mundo. Thank you, I'm sorry, and I love you. Dapat busog na busog ang pamilya natin sa mga salitang iyan. Nung pandemic, nagkaroon ng pang-apat. At ang pang-apat ay, you can do it. Kaya mo yan. Minsan, it will spell the difference. Next, please. We're about to end. We're about around 4 minutes to go. Are you learning much? Yes! And this is the last item, multiply. There is no success without a successor. Ang tunay na matagumpay na tao, binabahagi niya yung tagumpay. Meron akong isang executive coaching. At pag executive coaching, mahal ang singilan. Ganun talagang buhay eh. Pero pag kaibigan, libre. Magkakaibigan ba tayo? Yeah! Libre. Sabi niya ganito, Brother Robert, it's so lonely up here. Tapos nang tinanong ko, think deeply, why are you lonely up here? Alam niyo, may na-realize siya. Kasi ganun ang coach, nagtatanong lang. I came here alone. I did not train anybody to be with me. Kaya pinakamasaya magtagumpay pag marami tayo. Yeah! Pinakamasarap yumaman, tingin sa paligid, pag maraming yumayaman. Pinakamasarap maging healthy, pag marami tayong healthy. Kasi sa aking paglilingkod ng 4 na dekada sa Panginoon, ang mababait na tao, madaling kinukuha na ng Diyos. At napansin ko sa grupo na to, ang babait ng mga tao. Parang ayaw nyo Wait, lagyan natin ng qualifier. Kinukuha na ni Lord ang mababait. Kung tapos na ang Mission kanyang accomplished. mission. Sino dito ang alam niyang may mission kasi sa buhay, taas ang kamay? Lord, lahat ko sila nagkaroon ng mission. Huwag mo muna silang kukunin. Next, please. Ayan o, with great power comes great electricity bill. Ay, God's great responsibility.
Ang buhay na to, pag nakikita responsable ka, bibigyan ka pa ng marami pang responsibilidad. Para lalo kang may matulungan at para lalo makakita na pwede pala ang tao umuunlad, bumabait. Sabi mo sa katabi mo, watch me. Watch me. Habang umuunlad ako, Habang umulat pabait ako ng pabait. Mabait ako ng pabait. Sige, sabihin mo sa kanya, habang yumayaman ako, Habang yumayaman ako, lalo ako nagiging mapagkumbaba. lalo akong naging Palakpakan natin si Lord. Next, please. Tuloy natin. Ayun, oh. Ang ganda na sinabi ng rapper na to. If you look at the people in your circle and you don't get inspired, then you don't have a circle. You have a cage. Kaya tingin-tingin lang sa paligid mo. Napapaligiran ka ba ng mga marites? Guess what? Isa ka sa kanila. Napapaligiran ka ba ng mga toxic na tao? Guess what? Isa ka sa kanila. Pero tingnan mo yung mga kasama mo sa table. Lahat yan driven to be successful so that they can help people. You are in the right place. Next please, we're about to end. Ang tawag doon ay transformational friendship. Mga klase ng pagkakaibigan na bumubuti ka habang kasama mo sila, guess what? Bumubuti rin sila. So there's value every time you are with each other. Scientifically, it's called oxytocin. At ang oxytocin po, makinig kayo mabuti rito. The science of oxytocin, pag tumutulong ka sa kapwa, pag kasama mo yung mga kaibigang hindi toxic, itong dahilan ba't yung tao hindi tumatanda. You just be with the right people, am I right? Yes. Sabi mo sa katabi mo, kaya I am in the right place. Kaya I'm Next please. Ayan, yan ang secret. Babasahin kong isa-isa, tingnan kung kaya mo sa buhay. Kaya bang i-manage ang buhay? Yes. At pagsubok, kaya bang i-maximize ang kakayanan? Yes. Kaya bang i-multiply ang biyaya? Yes. One of these days, I tell you, kukulangin yung space na to sa laki ng network business team. Sabi ng nanay ko, pag may Chamberlain daw, mayayaman yung mga tao doon. Tama ba? Chamberlain? Chandelier. Next please, last. Ayan o. Si Brother Obed po ay dating basagulero. Pinagawa lang uli sa akin to ng Peace Valley Verde. Ayan o, para akong basag-basag. Ang sabi ni Auntie ko, I've never met a strong person with an easy trust. Meron akong nasisense sa lugar na to. Parang lahat dito may pinagdaan ng something. Kaya ka nga driven to this business, am I right? Yes. Pero mabuti ang Diyos, tingnan natin next slide. In the Japanese way of art, yung ancient broken pots, nare-remake nila. Ito yung sagot ko nang tinanong ako ni Tony Gonzaga. Saan mo maialin tulad Kuya Obed ang buhay mo? Ayan, basag na, inayos ng Diyos, inayos ng tadhana. And guess what? In the artwork of the Japanese, mas expensive yung inayos kaysa yung sa original na nasa. Next please. At ang tawag dito ay kintsugi art. The ancient Japanese art of mending broken objects with gold teaches us that if we choose to embrace our struggles and repair ourselves with love, we become more beautiful because of having been broken. At ito yung filosofiya nila. Everybody read together. You are more beautiful Kahit because may you nagtanong sa'yo, have uy, been kumusta ka broken. ito? Kahit may pinagdadaanan, mag-beauty pa rin. Mali. Tsaka pwede bang may papatanggal ako sa bukabularyo nyo. May yumayaman, sana all. May kinakasal, sana all. May nakabili ng kotse, sana all. Tanggalin sa bukabularyo ang sana all. Gusto nyo malaman kung anong ipapalit? Tanungin nyo kung ano. Ano? Pag may nakikita ka nagiging successful, imbis na sabihin mo sana all, sabihin mo, I'm next! Palakpakan natin si Lord. Next please. Yan ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Kaya yung school na gusto kong i-kick out, ang tawag doon ay UP Diliman. Hinire ako para magturo at maraming instance nire-represent ko ang UP sa malalaking educational event. Palakpakan natin si Lord. Kaya kung pinapakita to dahil ang patapon na kagaya ko, inayos ng Diyos, all the more ikaw din. Yes? Yes. Next please. Si Brother Robert ay isang dean sa isang graduate school. Palakpakan natin si Lord. Pero po yan, tamad nga ako mag-aaral dati. Next please. Meron akong pinag-aaralan ngayon. Pag-pray nyo na matapos ko, it's called PhD. At ang aking study ay philosophical coaching.
inisnap po ako lahat ng philosophical quotes sa buong mundo. Ito lang yung pinakasikat ang pinadala sa akin ni Lord. Tapos wala siyang planong magpa-certify. Nag-launch siya ng programa na ang tawag ay Project Try. Si Brother Obed po ang pinakaunang graduate ng klase niya. Palakpakan natin si Lord. Saan siya speaker? Sa TED Talk. Sa Sabado po, next slide, si Brother Obed naman po ang magsasalita sa TED Talk. Okay lang ba sa inyo yun? Local lang naman, pero pwede nga palakpakan natin si Lord. Last but not least, ito po ang aking kayamanan. Kahapon po may napakagandang rainbow at naranasan namin yun last year, almost the same season. Si Mami Joy po ay patapos na sa kanyang Masters in Nursing. Kung gusto niyo po mag-outreach sa Anawit, siya po ang nurse administrator doon. She's studying for free, full scholar. Yung aking daughter nag-aaral sa Caloocan Science High School, full scholar. Yung aking panganay ay patapos na sa kanyang pag-aaral, BS in Sports Science, full tuition fee scholar sa UP, at patapos na po ako sa aking PhD. Kung ginawa sa akin ni Lord yan, gagawin niya rin sa iyo. I'm inviting everybody to stand up. I want to pray for you. Place your hand over your heart. I want you to close your eyes. And I want you to project your mind 10 years from now. And I want you to imagine how beautiful you are, how handsome you are, how well-dressed you are, how rich you are. Do not counter. Huwag mong kukontrahin yung thought. Because what your mind can conceive and your heart believes, you can achieve. Imagine the people you speak with. Ito pa, imagine all the airports you visit because you're going to fly to different countries. I want you to imagine your bank account. And most especially, I want you to imagine where you will bring your mom, your dad, your parents to beautiful places around the country and around the world. And I want you also to imagine the institutions that you're helping, the mercy ministries. Lord, this is how good these people are. The Guerrilla Knights, I consecrate all their hearts to your love. And I declare, one of these days, all their dreams will come true. In Jesus' name, and everyone Amen. will say, Amen. everybody open your eyes. Go around to as many persons as you can. Kamayan sila, yakapin sila, at sabihin mo yung magic word. We can do it. Go around, please. We can do it. We can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. You can do it. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us. I want to declare something, and let it be your mission. Ano ang inyong mission? You will be millionaire makers. God bless. Yeah!